Hi po. Magandang hapon po sa lahat. Gusto naman po kayo po lahat dyan. Maulan na hapon na naman po sa ating lahat. Kayo po lagi mag-iingat. Baha na naman po. Sana walang baha. No? Kasi ang daming nakaranas yung nakaraan po na binaha po ng sobra-sobra. So, yung mga tao na yung mga place na hindi daw po binabaha dati, ngayon ay binabaha na. So, sana po mabigyan pansin po lahat yun na kasi ang hirap po na may baha. Naranasan din po namin, one time po naranasan po namin na never kami nagbabaha. Pero yung sa CR po, dumadaan palabas po dito sa sala. So, isang beses po nangyari. Sana po hindi na po maulit yung mga baha po sa atin. Sana magawa po ng paraan po yung po mga baha sa atin. So, kaya ko lang po sinasabi kasi nakaraan kasi po hindi po nakapag-live. So, kamusta po lahat? Nag-live po ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga bumati po sa akin ng birthday ko noong August 15. So, nakita ko po na napakarami ko pala pong kaibigan. So, nagpapasalamat po ko sa inyong lahat, sa lahat po ng mga bumati, sa lahat po ng mga nag-PM, sa lahat mga bumati po sa akin sa mga comments, mga nag-post. Maraming salamat po. Masyado po akong natuwa po na nakita ko po kayo na yung pong birthday ko po ay hindi niyo po nakalimutan. So maraming salamat po sa inyo. At nagpapasalamat din po ako sa Pet Malu Group po na nandiyan po lagi po para sa akin. At sinamahan po ako ng birthday ko po. Maraming salamat po sa lahat po ng Pet Malu member po namin, sa aming moderator, sa GRP, sa lahat po ng mga kasamahan ko po sa Pet Malu na lagi po nandiyan para sa akin. At nandito lang naman ako para sa inyo lagi. So, gusto ko lang din po pasalamatan kasi nung nakaraan talagang ang tagal ko po bago po ako nakapag live po ulit. Na-busy po talaga po ako. Pasensya na po kayo. Ang dahil ko po kasi pong ginagawa po. So, marami po akong naasikaso. Alam naman po ng mga member po yan. Alam niyo naman po, tayo pinagagamot sa marami po. So, kailangan po natin magpagaling po ng mga tao po. So, ayan po. Ito po, gusto ko lang po magpasalamat sa aming Counselor Albi Aguilar. Maraming salamat po sa pinadala niyo pong cake po sa akin ng birthday ko po. Maraming salamat po sa Pet Malu Group na nagbigay din po na talaga po nag-ano po sila po ng pera po nila para po makabili po ng malaking cake po para sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. So maraming salamat po sa aming pastora Evan Joy Himotea. Maraming salamat po sa IBCF Group na nagbigay po sa akin. Alam niyo po, yan po, ng cake at nagbigay din po ng basta po, nagbigay din po sa akin. Basta Pastora Evan Joy Himotea, mahal ka po namin. Medyo na busy lang po ako. Ako po pupunta po sa inyo. So, ito pong Friday. Promise. So, salamat din po sa aking anak, Aaron, at saka kay Debbie na nagpadala po ng Jollibee. Napakaraming chicken. At saka ng spaghetti. Maraming salamat po. Pati yung red ribbon na cake. Maraming salamat sa inyong dalawa, baby Aaron and Debbie. So, maraming salamat po sa aking Mars Precious sa binigay niyo po. No, nagandahan po ko. Maraming salamat po, Sis Precious. Please. Sis daw, no? Marce, maraming salamat. So, sa aking sis, Mars Hanilin, and Brad Michael Sulia, maraming salamat po sa handa niyo po sa akin. Maraming salamat. Wala po masabi sa inyo. Saludo ako sa inyong dalawa. So, salamat po sa akin, Sis Virgie, sa binigay niyo pong, ayun o, nasa lamesa. Nagandahan po ako doon. Maraming salamat po, Sis Virgie. So, Sis Ma Beverly Algadon, maraming salamat po sa binigay niyo po. Nagustuhan ko po yun. Promise po.
Nagandahan po ako. Ang sa aking Nainelia Manila, maraming salamat po sa binigay po ninyo. Kay Nanay Oking, maraming salamat po. Talagang nagluto pa po kayo para po may maihanda po ako. Maidagdag po sa handa. Maraming salamat po, Nanay Oking. Nay Leoncia Orcahada, maraming salamat po. Pati po kayo po ay nagluto para po maidagdag po sa paghanda, sa handa ko po. Maraming salamat po. Sa akin po, Nay Teresita de la Cruz, talagang naghanda pa po talaga kayo. Maraming salamat po, Nay Teresita, Nay Tess, Sis Ami, sa aking magandang Sis Ami. Maraming salamat po sa binigay niyo po sa akin, sa dagdag handa po. Sis Let and Sis Lorena, maraming salamat po sa inihanda niyo po sa akin, sa dagdag handa po. Maraming salamat po. At sa nagbigay po ng cook, huwag na po kayo magalit. Basta po salamat po doon sa nagbigay po ng mga cook. So, salamat din po kay... salamat po sa ating mahal na senadora, si Javier. Nagamit po namin yung place po. Pag-swimming po ang mga bata, talaga po naging masaya po talaga. Masaya po lahat po. Pati mga senior po. First time lang po namin nung sumabay yung ulan sa pailigo po namin. Masaya po makita po yung aking mga senior na parang bumalik sa pagkabata na talagang naligo sila sa ulan. Masaya po sila noon. So, salamat pa rin po sa tulong po. Sir Soy, maraming salamat po sa pag-assist po sa amin sa Villar Farm. Villar Family, salamat po. So, yan po lahat po ay pinapasalamatan ko. Kung ako po ay may nakalimutan, sorry po. Pero salamat po. Kung may meron po kung hindi po na-mention, sorry po. Pero salamat pa rin po sa mga tulong niyo po sa akin. So, nagpapasalamat din po ko kay Sis Amari Dayan at saka kay Sis Giselle Pesco na may time po na mag-report po, i-report yung mga post na hindi po dapat. So, salamat po dahil kayo po ay nakabantay dyan po sa grupo po ng Pet Malung Maluper. Sana po lahat po gayahin po sila dahil ako po ay nabibisi kapag meron pong hindi dapat na post po doon na hindi yung pangit at talagang pinagbabawal po. Report to admin nyo lang po para po makita ko po. So, maraming salamat po ulit Sis Amari at Sis Giselle sa tulong po ninyo. Malaking tulong po yung pong nire-report nyo po sa admin para po nadidelete ko po. Maraming salamat po. Sis Rose Ann Campo Ruby, magandang hapon po. Sis Jen Espalmado Guaves Cruz, magandang hapon sa aking magandang sis. So, ayan po. Napabayaan natin. Nagpapasalamat po ako kay Sir Bench TV. Noong pong time, sorry po, hindi po ako nakapag-live kaagad. Nagpapasalamat po ako dahil bilib po ako sa grupo po ni Brad Bench TV. Kasi first time lang po na mag-meet. Gulat po ako kasi syempre, ngayon lang kami nagkita, parang matagal na po kami magkakilala. So, hindi po sila po mga talagang mga down to earth po sila at nakita ko rin po si Sis Jonalyn na napakalaki po ng pagbabago po niya. Kasi simula po noon, nung napanood ko siya, nung nakuha siya, hanggang sa ngayon, talagang ang laki po ng pinagbago. At saka si Jonalyn po, smiling face, laging nakangiti. Masaya po akong makita sila, si Baby Melo at saka po yung isa si Pogi. So, salamat po kay Bench TV at saka sa mami po ninyo. Nakilala po, na-meet po ng Pet Malu Group ang kayo po lahat. So, masaya na po ngayon si Clarissa. Kahit nakarana po yan, ngayon lang po akong magpapasalamat po sa inyo. Pasensya na po kayo ha. Ngayon lang po ako nakapag-live. So, Govin Javier, magandang hapon po. Kamusta ka na po?
So, lagi ka mag-iingat kung saang lupalop ka nandun. Sabi ganun, no? So, ayan po. Meron lang po akong isang kasi nakapag-post po ako kahapon. So, natawa po ako sa mga comment. Yung pong, yung post ko kahapon, yung kapag hindi nagbigay ng sahod si Mister. So, marami pong nag-comment doon na natawa po ko na kakaiba po yung comment nila. So, yun po, yung iba, may iyak po may iyak. So, ganito lang po yan. Ganito po, bago po tayo mag-asawa, lalo na po kay Mister, sa mga binata po dyan na gustong mag-asawa, kailangan po, i-share nyo muna pag kayo nag-asawa, kaya nyo na pong buhayin ang mapapangasawa ninyo. Kung magkakaroon ng anak, isipin nyo muna kung yung bang pamilya na to ay kaya kong buhayin. Kasi mahirap kasi po na nagpakasal kayo sa unang buwan, pangalawang buwan, isang taon, okay. Pero bandang, alam niyo naman, lahat naman kasi nagbabago. So ngayon, syempre, once na nagkasama na kayo, tumagal na, ito nga, biruan namin ng mga Pet Malu Group, mga member dito, pag nagkakasama-sama po kami, na sa umpisa, hahawakan ni boyfriend yung lamesa ninyo, yung upuan ninyo, para makaupo kayo. Ngayon, pag matagal na kayong mag-asawa, bahala ka nang umupo, bahala kang kumuha ng upuan mo, o kaya sa unang buwan, maglinis pa ng bahay yan, tutulungan ka maglaba, o kaya yung asawa na maglalaba para sa inyo, pero ngayong katagalan, sa inyo lang lahat ang pagod. So ngayon, para po sa akin lang po, kung kayo po ay maghahanap ng kapartner ninyo, i-sure nyo po na hindi po babaero, na hindi po mahilig sa bisyo. Pero sa ngayon po kasi, kahit meron kasi po 70% po, ilan-ilan na lang po ang matitino pong lalaki. Kapag ang asawa po ninyo ay napakatino, pakitaan nyo po ng kabaitan. Dahil malaking tulong po, para bang syempre kung mabait yung asawa nyo, pakitaan nyo, para mas tumagal pa po ang relasyon po ninyo. Ang pagmamahalan sa pamilya po ang mahalaga, para ang mga anak po ninyo di po ba maligaw ng mga landas. Kasi minsan ang pag-asama ng mag-asawa po, syempre ipapakita natin sa mga anak natin, para kung sakaling lumaki sila at magkaasawa, ganun din po ang gawin. So ngayon po kasi nangyayari, marami pong iba-iba pong kwento na halos, syempre halos araw-araw kayo magkakasamang mga member ko po. So hindi pa nawala po yung mga kwentuhan tungkol sa mga asawa, sa mga samaan ng loob ng kapitbahay, di po ba? So para po sa akin, kamukha niyan, karamihan kasi po nakapag-asawa, syempre lagi niya sasabi, ang pagkisisi ay nasa huli, at never mangyayari maging nauna ang pagkisisi, di po ba? So sa akin po, sa akin lang pong tawag dito, mga asawa, mga mister, misis, bago po kayo gumawa ng hindi maganda, nakakasama na loob ng mga mister ninyo, misis ninyo, pag-isipan nyo po na 10 beses kung tama ba o mali ang gagawin nyo. Ano ba kayo na neto, na kung sakaling pasukin ko ang isang problema, na yung problema na yun, syempre mayiging problema syempre pag pinasok mo yung isang na yan, pag nang babae ka, na lalaki ka, pag pinasok mo yan, mayiging masaya ka, kasi feeling binata ka, feeling dalaga ka, na akala mo dalaga ka o binata ka, pero hindi nila alam na ikay may asawa na at may anak. Kaya para po sa akin, mas isipin niya lang po na maiging masamang kayo doon. Hanggang kailan po ba yan? Hindi naman habang panahon po kayo ay magsasama. Babalik kayo sa inyong asawa. Meron po iba na minsan nakapag-asawa po ng kakarapasan. Hindi po na pang-asawa. Meron po kasi pag nag-asawa na pangalawa, sunod po sila
Hindi man sinabi po na mag-asawa po para swerte kayo, di po ba? So, syempre, minsan nag-asawa kayo ng pangalawa, may isip nyo na mas okay yung asawa nyo sa una. So, walang perfecto talaga. Walang perfectong partner. So, habang nagyayaan po yung mga asawa ninyo, gawa ka ng paraan na huwag kayong mag-amit. Huwag kayong mag-uwi sa bisyo. Kasi parang ano din po yan yung kamukha ng bisyo. Okay lang magbisyo kayo, walang masamang magbisyo. Pero sana, bago nyo pasukin ang pagbibisyo o kahit anumang pong bisyo yan, kailangan mahati nyo yung oras ninyo sa inyong pamilya. Kung yung bang pananalapi, yung pera ba ninyo, sahurin ninyo, kaya nyong ihati yan sa pamilya ninyo. Para naman, walang masasaktan na asawa, walang masasaktan na anak. Hatiin nyo. Kasi, hindi ko sinasabi na huwag kayong magbisyo. Kasi pangit na naman kasi ang magbisyo. Ang kaso, ako po ay hindi na mamakailam. Ito po ay pinapaunawa ko lang po sa mga papasok o may mga bisyo man po dyan. Kung kayo po ay may bisyo na po ngayon, okay lang po yan. Basta ang gawin lang po ninyo na makapagbigay po kayo sa mga asawa po ninyo ng sahod ninyo, sa yung mga asawa ninyong mga babae, gat maaari, huwag niyong kunin lahat ng sahod ng asawa ninyo. Magtira po kayo po sa kanila. Ngayon, kung itong mga babae po, mga misis po ninyo, ay meron na hawak na mga sahod ninyo, sana po mahati nyo po sa pambili ng ulam sa mga anak po ninyo, wag po sa ating mga hilig. So, siguro sa panahon ngayon, karamihan kasi nakakausap ko po, mas gusto pa nila yung mapunta sa pagkain. Yung mga perang sinahod ng mga asawa, puro sa pagkain. Merong mga iba, mayayaman nga, mas gusto nila mapunta sa mga Lazada, sa puro order. Pero hindi habang panahon po tayo ay mayaman. Minsan, umiikot ang mundo po natin. Maaaring one time na magising ka na lang, wala na maraming pera, wala nang mga luho, nasa na kayo ngayon, wala nang bahay. Kasi di pa natin masabi, isipin nyo, pag yung nasusunugan tayo ng mga bahay, di po ba, nasunog ang bahay, binaha yung bahay, as in walang wala. So, yun na lang po ang tignan po natin. Hanggat maaari po, tayo po ay magtipid, mag-ipon para sa ating pamilya. Huwag po tayo po mag-isip ng mag-ipon para sa sarili. So, yun lang po ang mababanggit ko po tungkol dun sa kamukha niyan na hindi pagbibigay ng mga sahod sa mga asawa. Isipin nyo rin po yung pagod ng mga asawa. May bahay po ninyo na pagod sa maghapon. Kasi dalawang klase din po ang tatay po kasi, dalawang klase din. Meron tatay pag uwi galing trabaho, tutulungan yung mga asawa. Ano ba yung Kasi yun ang pinakamaganda gawin ng mga asawa Yung kapag asawa nyo ho ganito, saludo po tayo dyan. More blessing po darating sa kanya. Na more blessing galing sa mahal na Nazareno, kay Jesus, na kapag umuwi kayo ng bahay, kahit pag napagod kayo ay tumutulong sa inyong mga asawa. Pag uwi, di ba? Nakita niyo pagod yung asawa niyo. Ayan, tumulong kayo. Ano ba may tutulong ko diyan? Ayan, nagsaing, naglalabas yung misig, kasaing, tumutulong siya. Maghugas ang pinggan. Karamihan po sa mga kilala ko may asawang ganon. So, mga saludo po sa mga asawa niyo po pag ganon, na nagbibigay ng oras sa pamilya. Pag linggo, lalabas sila kasama ng mga anak at asawa. So, yun yung pagbibigay ng oras sa pamilya. Tandaan niyo po, once na nagawa niyo po yan sa inyong pamilya, mapalalaki, mapababae man kayo, kay Mr. man kayo o Mrs. man kayo, at nagawa niyong hatiin yung oras niyo para sa pamilya niyo. Wala kayong iniisip na kapitbahay, may pag-away kayo dyan, kahit mas uunahin niyo yung pamilya po ninyo. Napakaswerte po ninyo. Pag, ibe-bless po kayo ng mahal na Nazareno. Basta yun ang pamabanggit ko, na bigyan niyo pansin lahat ang inyong pamilya. Kasi ang hirap kasi po, yung iba naramdaman nila yung asawa, kasi maraming kwento po sa akin, may mga asawa sila
na pag umuwi, walang pakialam. Kamukha niyan, yung pintuan, pinapaayos niya kasi nga mahuhulog na, pero anong ginawa ng asawa? Hindi ginagawa. Merong iba, babaksak na yung kisame, inutos sa asawa, wala pa rin pakialam. 1 taon na bago pa magawa. Sino ang gumawa? Yung misis pa. Ano nangyari nung ginagawa ang kisame? Nahulog si misis na baldado. So sana wag po nating hayaan na gumalaw. Kapag nagsumbong inyong mga asawa o kaya may balak ipagawa, gawin niyo na po kasi kawawa po yung mga asawa. Basta ang pamilya, once na nag-asawa kayo, pamilya niyo na po yan. Walang ibang papalit po sa pamilya. Kahit napakarami yung tropa, pamilya po unahin po ninyo. Kasi kawawa ang mga anak po ninyo kapag naligaw na po ng landas, sasabihin na lang, bakit ganyan yung mga magulang? Ansise sa magulang, di po ba? So ngayon, kaya ko po nababanggit to para din po sa lahat po ito. Hindi ko po kayo pinanghihimasukan. Gusto ko lang po ay isang paalala lang po na masaya po ang mahalin po ninyo ang sarili niyo pong pamilya. Wait, hindi ko po mabasa. Yan, Sis Grace Fajardo, magandang hapon po. Sis Sheila Marie Castro, magandang hapon po. Eto, magpapaalala lang ako sa lahat. Ayan po. Namiss kita, si Sheila Marie Castro. Tapos, ano pa ba yan? Ito lang ba? Brad Tom Clarissa Nabual. Wow, Nabual. Kamusta ka naman, Brad Tom? Ang pinaka-pogi naming moderator sa Petmal Group. Lagi ka mag-iingat. Yun nga si Sheila. Pag merong ipapagawa, yun nga sana nga, hihingi na lang, diba? Ang kaso, hindi nangyayari yun eh. Pero tama yung sinabi mo, humingi ka na lang ng pagpapagawa, diba? Sana lahat nagbibigay dito ba? Ayan. Oy, Brad Tom, nasaan ka? Nasa Canada ka pa rin ba? Galaw-galaw. So, ayan. Yan po ay mga pahapyaw. Kaya minsan nagkakasama-sama kami, marami kami dito. Yung mga kwentuhan kasi pag kami po nagkasama-sama dito, may mga problema sila pero uuwi sila pong masaya. Masaya sila, tahimik. Yung bang pag-uwi ng bahay, tahimik ka lang sila. Mas gusto ko kasi silang magdasal sa ating mahal na Nazareno. Kasi siya lang po ang makakagawa po ng tulong po sa inyo. Siya lang po makakatulong sa inyo. Yung mahal na Nazareno po natin. Kaya anumang po problema na nararamdaman nyo, pagsubok po yan, mag-pray lang po kayo. Kasi mabait po ang ating mahal na Nazareno. So, kaya love kita si Sheila Marie Castro eh. Yan mo, pupunta kita minsan. Hindi na ako nakapunta, nabisa ko sis. Ang dami kong tao kasi. Minsan, sunod-sunod yung tao nagpapahilot. Alam mo naman, naghihilot tayo ng walang bayad. Malaking tulong ang mahilot sila. Siyempre, di sila magpapadoktor. Dito lang, nagagamot na po sila. Ayan po. Kaya minsan, mga sis, mga brad, kapag ako ay hindi makakapag-approve ng matagal, ako po ay may hinihilot po kasi alam ko po na gusto ko po kayong tulungan na ma-approvehan kaagad po kayo. Ang kaso, kapag yung mga taong may malala na pong sakit, malala po yung sakit nila, mas inuuna ko po sila kasi po mahirap po na sa sobrang taas ng lagnat, bigla lang po silang tumumba, yung iba nahihilo, yung iba sumasakit ang tiyan. So, pasensya na po kayo kung mas inuuna ko po yung may mga sakit ha. Pero after ko naman pong maghilot, nag-approve kagad po ako. Kaya ako po ay humingi sa inyo ng pang-unawa. Sana bigyan niyo po ng unawain niyo lang po ako kapag nawala po ako. Huwag kayong magalit bakit matagal mag-approve si Pet Malu. Si Admin Charis, alam niyo na po ngayon kung bakit. At saka yung mga post po ninyo, yung iba po ay hindi ko po nakikita. Bakit po? Kasi po
nire-report po kayo. Nung nakaraan po, ang dami pong report, ang daming report. Nakikiusap po ako dun sa mga nagre-report. Huwag po kayo pong mainggit sa kanila. Pare-parehas po kayo ng binebenta. Kaya huwag po kayong bigyan nyo po sila po na makapagbenta rin po sila. Kasi kawawa po sila eh. Kakarampot na pera lang po. Ipagkakaita po ba natin? Customer. Ang customer po, mamimili naman po yan eh. Pakiusap ko lang po, kayo po ay seller din po kayo. Kayo po ay may pangangailangan din. Na kaya kayo nagpo-post para makabenta, may pakain sa inyong mga pamilya. Di po ba? Pero ganun din po sila. Isipin nyo din po, na kailangan din po nila pong kumita. Kasi once na-report nyo po yan eh, hindi po namin nakikita kaagad. So, syempre, ang ina-approvean ko po, yung po mga nasa post, yung pala, nire-report nyo po. Wag po ha. Magdasal po kayo, may balik po yan. Iwasan nyo po yung mainggit, magselos. Yan po ang pangit po. So, ayan po yung mga kaya po ako nakapag live. Ang ugali po dapat ng tao, dapat ang ginagawa po natin, tayo po ay magpakabait. Huwag po tayong magpakita ng tao lang. Ipakita po natin na tayo ay totoong tao. Huwag tayong magsinungaling. Kasi karamihan nagsisinungaling naman talaga. Bakit ba? Kasi meron kasing kasinungalingan na kailangan, dapat. Pero ito ay kasinungalingan pa rin po. Na iba pa rin po yung dito ba? So, yan po yung naanoan ko. Iwasan po natin makagawa ng masama. Syempre, may balik po yan sa atin lahat dito pa. Kaya, doon nga pala sa mga yung may galit po sa akin, lalo na nung birthday ko, kaya pala hindi sila nagko-comment kasi pinagbabawalan sila. Kasi may utang sila, hindi na sila makakakuha, hindi na sila makaka-renew kung babatiin nila ako sa comment. Kaya nag-PPM na lang po sa akin. Nakita ko po yung mga chat po nung kausap nila na wag daw akong batiin. So, proud pa rin po ako, saludo po ako sa nag-PPM po sa akin na kahit pinagbabawalan po sila ay sila po ay nag-PPM sa akin. Kasi mabait po ako sa kanila. Kaya sa PM na lang po, humingi sila ng sorry kung hindi sila nakakapag-comment. So, okay lang po yan. Wait lang po. Doon po sa kabila po. Yan. So, ayan po. Doon po sa pumipigil na mabati ako. Ganito lang yan sis. Matuto kang mag-pray. Kasi yung galit na galit ka sa akin na unang-una wala akong ginawang masama sa'yo, pero galit na galit ka, inggit ba yan? Nasa sa'yo na lahat. Gawin, kasi alam mo sa totoo lang, hindi pa panahon ngayon, pero may balik. Doon pa sa mga tao na kinakausap niya para magalit sa akin, huwag po kayong magalit sa akin. Unang-una, hindi niyo po ako kilala. Hindi niyo ako kilala sa personal, hindi niyo alam ang mga ginagawa ko. Ngayon, isipin niyo muna, hindi niyo kailangan magalit sa akin. Ano ba dapat niyo kagalit sa akin? Unang-una, bakit ba nagagalit to? Kailangan huwag pansinin si Charis. Bakit kailangan magalit kami Charis, di ba? So, isipin niyo kung bakit, di ba? Kasi pangit yun. Nakikiisa kayo para magalit din sa akin. Bakit? Di ba? Anong-ano? Istorbo sa buhay. Istorbo, mag-iisip kayo. Bakit? Dadaan si Charis, kailangan magalit kami, galit kami, snabi namin si Charis, ganun. Pero natutuwa naman ako sa iba kasi kahit saan ako pumunta, marami po nabati sa akin. Walang kaplastikan po yun. So ngayon, sa akin lang po, doon sa mga yung mga siyempre, sinabihan sila na huwag kang babati kay Pet Malu, kay Charis. Pag-isipan niyo pong mabuti ha. Hindi po pangit po yung ugali na makikiisa kayo, kamot galit yung isang tao, makikiisa kayo, huwag pong ganun. Malaking kasalanan po yan, hindi po pa. Mas masaya yung wala kayong kaaway. Bakit ba ako makikisa dito sa babaeng to? Kamot may pera ba to?
para sundin ko, bibigyan kami ng pera para mag-ate may charis, wag ganun. May balik po yan, tandaan nyo. Mas masaya po yung ipakita nyo sa tao na kayo walang kaaway, wala kayong pinapaboran. Tingnan nyo, kailanin yung tao na yun, ha? So, yun lang po. Ang ugali po natin tayo mga Kristiyano, di po ba? So, sundin po natin kung ano po ba yung nasa Bible. Alam nyo po, ang mga tao sa panahon ngayon, iba na po ang panahon eh. Bigla na nagbabaha, biglang lumilindol. Diba? Gawin po natin, magdasal po sa mahal na Nazareno. Na tayo po ingatan niya, ingatan ng buong pamilya, bigyan kayo ng habang buhay, pagalingin po lahat ng mga may sakit na kapamilya po ninyo. Yun lang po. At kung sakali po, ihingin nyo rin po ng tao ng mga kasalanan po ninyo, mas maganda po yun. Kasi one time, magugweta lang kayo, bigla kayong dagsain ng blessing. Bigla kayong baksakan ng blessing ng mahal na Nazareno. So, magtiwala po tayo sa ating mahal na Nazareno. Hindi po niya tayo pabayaan. Alisin po natin lahat ng galit natin sa puso. Lahat ng mga kaaway ninyo, huwag nyo nang pansinin, huwag na kayo magpaano. Puro sa mahal na Nazareno lang kayo bumulong, kausapin po ninyo, papakinggan po kayo niyan, promise. So, yun lang po masasabi ko po sa ngayon. Basta araw-araw po, kung pwede nga lang po, kada sumabay po kayo sa YouTube, yung pong ating Quiapo Church, manood po kayo sa umaga, o kaya sa tanghali, o kaya sa gabi, mamili po yung ng oras po ninyo, kung ano yung free time po ninyo, sumama po kayo, manood po kayo po ng misa. Malaking tulong po sa atin lahat po yun. Basta, open lang po tayo. Basta ibigay nyo lahat ang tiwala po sa ating mahal na Nazareno. Kayo po ay mamahalin po niya. So, ayun lang po. Maraming salamat po sa mga kay si Sheila Marie Castro. Magandang hapon. Na-miss kita talaga, sis ko. Miss you. Sobra-sobra. Hindi na tayo nagkita, pero magkikita at magkikita pa rin tayo. Alam mo yan. Hindi lang ako napapadpad, miss. Kasi lagi ako naka-sidecar, tamad na tamad maglakad talaga. Pero sasadyain kita, ipeflex ko yung mga paninda mo dyan. Malay mo kung anong makita ko dyan, matuwa ako, diba? Sa punta ako dyan. So, ayun lang po. Muli po, maraming salamat po sa mga tumutulong po sa akin. At maraming salamat po sa mga lagi ang nagdadala po ng pagkain po dito sa bahay. Natutuwa po ko kasi nahiya nga po ko kasi gumagastos pa po kayo para lang po makakain po ko. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa aking Mama Mia, Florida Cagatin, sa mga tulong niyo po sa akin sa laging pagluto ng pagkain. Maraming salamat po. Ano pa po ba? May nakalimutan pa po ba ako? Patay na ako. So sa aking Mamchi, Maribek Albao, magandang hapon po. Miss ko na po namin sa ating Dayangkila. Miss na po. Magkakasama-sama rin po tayo pag uwi ni Mamshi. So, magandang hapon sa aking lahat ng mga miyembro po ng Pet Malong Malupet. Lagi po tayo mag-iingat po lahat. Ang pakiusap ko lang po, mag-pray po kayo. Kung kayo po hindi nagpe-pray dati pa o nakalimutan nyo na, ngayon po magbalik loob po kayo kay Jesus. Dahil siya po ang makakatulong sa inyo sa inyong mga problema. So, tiwala lang po sa ating mahal na Nazareno. Yun lang po. Maraming salamat po. Magandang hapon. Bye po, Sis Marie. Sis Marie daw, oh. Sis Sheila. Bye-bye. Gagala ako dyan. Hintayin mo ako. Wag ngayon. Busy ako. Busy talaga. So, ayan. Kamusta sa iyong esposo? Magandang hapon sa kanya. So, ingat po lagi. Maraming salamat.